Magandang gabi po sa ating lahat na narito po sa ating bahay simbahan at ganoon din po sa mga kapatid po natin na nasa kanilang mga tahanan na kasama po natin sa ating devotion. Nais ko pong kanyaan kayong buksan ng inyong mga Biblia sa aklat po ng Santiago, James, Kapitulo 4, James chapter 4, and we will be reading the whole chapter but ngayon po ay babasahin po ko po sa Tagalog at sundin nyo na lang po sa inyong mga mata sa English. At kung may mga Tagalog din po kayo, pangarin nyo pong sundan. Babasahin ko po from verse number 1 to verse number 17. Pag nyo na po kayo, say amen. Verse number 1, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga masasamang nasa na naglalaban sa inyong kalooban? Meron kayong minimithi, hindi nyo ito nakakamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglaban-laban. Hindi ninyo nakamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo umihingi sa Diyos. At humihingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya ay may kaaway sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinibigay niya sa atin, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin niyo ang inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso. Kayo'y pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ang pagluha ng inyong tawanan at ang kalungkutan ng inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Verse 11, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang namimintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan kundi isang hukom nito. Ang Diyos lamang ang nagbibigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magpahamak. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming titigil doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo parang isang usok lang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Ang nakakaalam na dapat niyang gawin ng mabuti, ngunit hindi iyon ginagawa ay nagkakasala. Manalangin po tayo. Diyos naming banal, Ama na sa langit, maraming salamat po Panginoon sa kapanghingahan na ibinigay niyo po sa amin ngayong araw, sa pag-iingat at pagmamahal niyo. At we acknowledge, Lord, that you are a sovereign God who loved us at all times, na lagi pong mabait sa amin, lagi pong nariyan at di po kami kailanman pinabayaan, iniwan. Salamat po sa inyo, Ama, dahil kayo po ay Diyos na mapagkakatiwalaan at masasandalan sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, bagamat ngayon kami ay nasa gitna ng pandemya, hindi niyo po kami iniwan, bagkus lagi niyo po kaming ginagabayan. Sa aming pong pag-aaral ng iyong salita mula sa Santiago 4, kayo po Panginoon ang magbigay sa amin ng karunungan at ang banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng paglilinaw, kaalaman, karunungan sa aming mga nabasa at tumalima po sa aming mga puso at ma-apply sa aming buhay. Kayo lamang po ang aming iniibig at minamahal. Maraming salamat po. Ito po ang aming sinasamot, pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, aming Diyos, ng sarili naming tagapagligtas. Amen. Tayo po'y lahat ay makakaupo na. Magandang gabi po sa ating lahat. Dito po sa kapitulong ito, dinidiscuss po ni Apostle Santiago or Apostle James yung polusyon o yung hindi mga magagandang ugali, hindi mga magagandang gawi ng isang mananampalataya o ng isang tao, mananampalataya man o hindi mananampalataya. Yung hindi maganda
yung sin nature, yung ginagawa na hindi maganda sa harapan ng Diyos. Ano po ba yung mga hindi maganda sa puso ng tao? O yung tinatawag nating polusyon, hindi magandang polusyon na nasa puso ng tao. Makikita po natin yan sa verse number 1. Nabasa po natin, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Ano po ba yung tinatawag nating pinakaugat ng problema? Makikita po natin, meron pong 7 resulta, bunga ng pinakaugat na problema. At ito po yung dapat nating bantayan bilang mga anak ng Diyos habang nabubuhay po tayo dito sa lupa. Ang pinakaugat po, ang pinaka-root po ng problema ay matatagpuan po natin sa verse number 1. From whence come wars and fighting? Alitan at pag-aaway, saan ito nanggagaling? Come they not hence, even of your lust that war in your members. So the root of the problem, the pollution in our human heart is our wicked desires, o yung tinatawag nating mga masasamang lasa, mga masasamang nasa. Ano po ang ibig sabihin nito? Dahil tayo ay meron tinatawag na envy, pagkainggit, nagtutulak sa ating ito para magkaroon ng mga pagnanasang hindi maganda, masamang nasa. At dahil dito, merong 7 problema na binabanggit sa chapter na to, results, bunga, fruits, resulta ng ating mga masasamang nasa. Nagsisimula po sa ating puso. Nagsisimula po sa ating isip. Kaya nga, kapag ikaw nakagawa ka ng masama, hindi ka lang dun, hindi yun yung unang pagkakataon, hindi yun yung the point na ikaw ay nagkasala. Inisip mo pa lang, nasa puso mo pa lang, nagkasala ka na. At kapag nakagawa ka ng masama, ayun po ay resulta ng masamang pagnanasa mo, ng masamang iniisip mo, ng mga nasa puso mo. And we see in the life of our Lord Jesus Christ, nung siya ay nabubuhay dito, He recognized, sinabi niya sa mga tao, na ang puso ng tao, pag-iimbot, pangangalunya. Sinabi ng Panginoon, hindi ang pumapasok sa tao, nagpaparumi sa Kanya, kundi ang lumalabas sa Kanya. So, Jesus Christ is acknowledging that the sin in the human heart, the pollution in human heart, and one of that is wicked desires. And because of wicked desires, ano po yung mga nagiging bunga nito? We see in verse number 1, alitan at pag-aaway, wars and fightings. First fruit of the problems is constant fighting and quarreling. It is not just quarreling, fighting. It is constant, patuloy, pagpapatuloy, hindi tumitigil na pag-aaway, hindi tumitigil na pag-aalitan. Yan po ang problema kapag tayo po ay inggitero, inggitera. Meron po tayong pagkainggit sa ating mga puso't isipan. Meron po tayong mga masasamang nasa. Ang nagiging labas po nito, tayo po ay laging nakikipag-away, lagi po tayo nakikipagtalo. And it is very evident in every lives ng mga unbeliever at ang masakit mismong sa ating mga mananampalataya. Diba? Naiinggit tayo. Pag naiinggit tayo, nagkakaroon tayo ng masamang pagnanasa. Bakit siya ganito? Bakit ako hindi ganito? Kaya nag-aaway. Naalala ko nung mga bata pa kami, may 2 akong kapatid na babae. Dapat, pag yung isa binilan mo ng ipit, dapat yung isa din bilang mo ng ipit. Kasi pag hindi, mag-aaway yan. True sa mga bata, true din sa mga matatanda. Sa mga matatanda naman, sa mga matured person na or yung mga nasa 30s, 40s, no? Ano yung problema? Mana na makukuha sa magulang, nag-aaway-away sila. At totoo na makikita po natin, it leads us in second result of the fruit of that problem is killings in verse number 2. Pagpatay, ye lust and have not. Ye kill and desire to have and contain obtain. Ye fight and war, yet ye have not because ye ask not. Sabi ni Apostle Santiago, kaya't papatay kayo kung kailangan. Now, in the New Testament, okay, sabi ng Panginoong Jesucristo, nilinaw niya, no, yung pagpatay, no,
Sabi ng Old Testament, thou shalt not kill. Pero ang sabi ng Panginoon sa Book of Matthew, pag sinasabihan mo ng kapatid mo na ulol ka, no? Tapos kapag yung kapatid mo, ano yun, ang sakit ng turo ni Jesus Christ, pero ito yung totoo. Ba? Andun yung pag-aaway, and then, that's the result of our envy, our wicked desires. Pumapatay tayo. Nagagalit o napopuot tayo sa kapatid natin o kung kanino man. Not just constant fighting and quarreling and killings. Makikita po natin sa verse number 3. Verse number 2 and verse number 3. Makikita mo dyan tinatawag na bagsak ka sa panalangin. Total breakdown sa panalangin, sa prayer life mo. At humihingi man kayo, verse number 2, hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimiti dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Pag meron kang masamang pagnanasa, meron kang pagkainggit, gusto mong masunod yung wants mo, hindi yung needs mo, nagkakaroon tinatawag na total breakdown in your prayer life. You did not ask God for spiritual things. Ang hinihingi mo ay yung mga hindi needs ang hinihingi mo wants. Pag meron kang masamang nasa, meron kang pagkainggit sa puso mo. Kaya itong pagkainggit na ito, mga kapatid, maging vigilant po tayo. Huwag nating sabihin malakas tayo, huwag nating sabihin lagi tayong nagsisimba. Pag may pagkainggit at may masamang nasa sa puso mo, mga kapatid, mag-ingat po tayo. At mamaya, binigay din ni Apostle Santiago, matatagpuan din natin in this same chapter, paano po masusolusyonan yung pagkainggit po natin. The result or the fruits of this problem is total breakdown in prayer. You did not ask God for spiritual things. You're asking God for sinful things. In verse number 3, at humihingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. You ask God with a wrong motive. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. And that is sinful things, mga kapatid. When God says no, it is found in this verse, in verse number 3. Kasi yung inihingi natin ay hindi tama yung motibo natin. At yung mismong inihingi natin, hindi tama. Para lang mapagbigyan yung ating masasamang nasa. Mapagbigyan yung layaw, yung ating kalayawan, yung ating layaw, not your needs but wants. God says God will provide your needs. Hindi yung luho natin, hindi lahat ng gusto mo pwede nating mapasayo. Kasi pag binigyan sa'yo ng Diyos, baka yan pa maging dahilan para mag-breakdown ka. Pang-apat po na resulta ng root problem ng pagkainggit at ng mga masasamang nasa ay matatagpuan sa verse number 4. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. What do we mean by that? You are word lovers. God says, ang sabi ng Panginoon in the book of 1 John, love not the world, neither the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. You are word lovers. Don't misunderstand me. We know this, my brother and sister in Christ. We live in this world. The Bible doesn't tell us to live in the mountains, mag-separate ka sa mga tao kasi makakasalanan yan. Even if you are in the mountains, pwede ka pa rin maging word lovers. What do we mean by this? The system of this world, yung sistema ng mundong ito, yung pag-ikot, yung sabay sa uso, kung anong trending, kung anong challenge na ginagawa sa Facebook, kapag ano yung mga bagay na ginagawa ng iba, gagawin mo din kahit taliwas, laban, contradicting sa bilang isang Kristiyano, ginagawa natin. You are if you have envy in your heart, mayroong masamang pagnanasa. One of the result of this is you are word lovers. One of the evidence of this is you are word lovers. Hindi ka nakakontento sa buhay ng isang Kristiyano. Mas gusto mo yung buhay ng mga unbeliever. Naalala niyo, sabi ni Missionary 14, yung pasalamat ka, maaga ako naligtas.
Kung hindi ako maaga naligtas, yari ka sa akin. Diba? Girlfriendin kita, tas papaasahin lang kita. Mga ganon, kapatid. Word lovers, wag po tayong makikiayon. We're living in this world, pero wag po tayong sumabay sa agos ng mundong ito. Kailangan tayo yung mga Kristiyano we're standing in the gap. Meaning, tawagin man nila tayong separatist, legalist, o anumang itawag nila sa atin. We should not live in the system of this world. Kapag mali, ay mali. Kaya sa ating mga Baptist, sabi nila ang daming bawal. Isa lang naman ang bawal. Ang kasalanan. Pag alam mong mali, wag mong gawin. Kung ano yung tama, yun yung gagawin natin. Panglimang, resulta po ng problema na to, ng pagkainggit at ng mga wicked desires in verse number 1. It says in verse number 5, we're grieving the Holy Spirit. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. When we sin, when we have envy in our hearts, if we have wicked desires, we grieve the Holy Spirit. Ano pong ibig sabihin natin dyan? Nasasaktan po natin ang banal na Espiritu. The Holy Spirit is in you. He's always there, convicting you to do what is right at huwag gawin yung mga hindi tama. Kapag sinabi, patawarin mo na, ayun ang sabi ng Panginoon. But you're resisting the Holy Spirit. We're grieving the Holy Spirit. Ika-anim po na resulta na makikita po natin in verse number 11 to verse number 12. Tatalon po tayo ng konti. Mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang namimintas o mahatol. Verse number 12, ang Diyos lamang ang nagbibigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihan magligtas at mapahamak. Yung tinatawag nating paninira. Isa to po sa resulta ng pagkainggit. Dahil naiinggit ka sa isang tao, sinisiraan mo siya. Naiinggit ka sa kapatid mo, sinisiraan mo siya. Naiinggit ka sa mga bagay na nakikita mo, sinisiraan mo. Sabi ng Biblia, resulta yan ng pagkainggit mo at mga masasama mong nasa. Slandering. Anong pagkakasabi sa King James? Speak not evil one of another, brethren. Yung tipong magbigay tayo minsan ng tinatawag nating benefit of the doubt. Huwag ka agad-agad tayong maniniwala sa mga sinasabi ng iba. Pag may yung isang kapatid, may sinabi sa isang kapatid patungkol dito, kahit gaano po siya trusted, bigyan mo siya ng tinatawag na yung taong pinag-usapan niyo ng benefit of the doubt. Ano ibig sabihin nun? Baka kasi hindi naman. Baka may ibang sides na hindi natin nakikita. Last result but not the least. It is found in verse number 16 to verse number 17. Ano po ang pinag-uusapan dito? May mga kapatid noong panahon na to na mayayabang sila. Anong area ng pagkayabang nila? Hindi yung pagkayabang kung anong meron sila, kundi ipinagmamayabang nila boasting about tomorrow. It says here, but now ye rejoice in your boasting, and such rejoicing is evil. Diba, nagagalak kayo sa inyong pagmamayabang. Nagmamayabang kasi sila kasi na, ang context dito, yung verse number 14 to verse number 15, yung, pupunta kami sa isang syudad, magstay kami doon ng isang taon, mangangalakal kami, kikita kami ng malaking pera. Ito yung nangyayari sa amin. Pero ang sabi ni Apostle James, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and vanisheth away. Pagmamayabang po patungkol sa future. Diba? Ako magiging magaling akong ganito. There is no wrong about that. If you says, the Bible says, if the Lord's will, kung kalooban ng Panginoon, kung lagi mong sinasama at inuuna ang Panginoon sa mga pangarap, aspirations, o anumang hinahangad mo sa buhay. That's the pollution in human heart. It is very evident sometimes in our Christian life. Pinapairal pa natin yung ating old nature kaysa sa ating new nature. Binabalik-balikan pa natin kung ano yung mga sino tayo dati, ano yung mga ginagawa natin dati. At na-overpower tayo ng mga resultang ito. That's why if you have wicked desires, if you have envy in your heart, mga kapatid, ano po ang solusyon na ibinibigay po ng Biblia? Still in this chapter, Apostle James gave us a solution
in the pollution of our human heart. Number one thing we can see here is that in verse number 6, it says here, but he giveth more grace, wherefore he saith, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Humble yourself. One of the solution, yung pagkaingit mo at mga wicked desires, humble yourself. Magpakumbaba ka. What do we mean by that? Anong ibig po sabihin natin ng pagpapakumbaba? In verse number 11, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Admitting that you are nothing. You are just a sinner saved by grace. Wala ka kung hindi dahil ng Panginoon. Bakit ang tao nagiging mayabang? Bakit mapagmataas, kapatid? Kasi may tinatawag na sense of entitlement. Ito ako at ito ang natapos ko. Yung tinatawag naman natin na dahil kaibigan ko si ganto, dahil anak ako ni ganto. Tsaka yung mga achievements, dahil ito yung naabot ko. But when you start counting those things, sabi ni Apostle Paul, as dung. Okay? Ibilang mo yan na wala. Ibilang mo yung sarili mo na wala. Sa harapan ng Panginoon, wala po tayong binatbat. Wala po tayo. Sobrang katiting lang tayo. And acknowledging those ideas, mga kapatid, na wala ka pala eh. Kahit ano pa yung nakamtan mo at makakamtan mo at kung anong nakamtan mo noon, dadating yung araw madedeteriorate ka rin. Hihina ka din. Magkakasakit ka din. Sabi pa ng Biblia, mamamatay ka din. Haharap ka din sa Diyos. Believer ka man o unbeliever. Kaya tayo mananampalataya, haharap ka sa Diyos. Mamamatay ka din. Wala kang maipagmamayabang sa Kanya. Kaya ang sinabi ng Biblia, pagkumbaba mo yung sarili mo sa harapan ng Panginoon. And this act alone result in twofold blessing. When we humble ourselves in the sight of God, and before we continue, the twofold blessing when we humble ourselves, yung pagpapakumbaba sa Panginoon, okay, yun din yung pagpapakumbaba sa mga nakakasalumuhan natin. Yung, kasi, pag alam mo ikaw, tama ka, medyo meron kang bala, meron kang dating, kaya medyo kang mayabang tayong umasta minsan. Kasi alam mong nasa tama ka. Pero yung pagpapakumbaba, even though you know na wala kang ginawang mali, ginawa kang tama, you still approach those person in a right way. Okay? In a right manner. Yun yung tamang pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kasi lahat ng tao, sino man yan, ano man yan, it is still, that is a creature of a magnificent God. A wonderful, awesome God. That human is still ginawa yan ng Panginoon. Minsan mas tinatrato nating maganda yung treatment natin sa mga aso, sa mga hayop kaysa sa mga tao. Mali yun eh. Sa mga pet lovers, no? I'm sorry to tell you, pero ang nangyayari, yung binababa natin yung tao sa level ng mga hayop at yung level ng mga hayop tinataas natin kaysa sa level ng mga tao. Ang mga hayop, lahat ng nasa mundong ito, ginawa sila para sa atin, hindi tayo para sa kanila. One blessing we will receive kapag tayo po ay nagpakumbaba sa Panginoon. In verse number 6, God will give us grace, biyaya. Sa una pa man, binigyan na tayo ng biyaya ng Panginoon. Diba? And still, God will give us grace. Yung mga bagay na hindi nararapat sa'yo, ibibigay sa'yo ng Panginoon. Mga blessings na hindi mo ma-imagine. Diba? Our salvation, we cannot, may kanta, hindi ko ma-imagine yung salvation na ginawa sa atin ng Panginoon. Hindi ko inisip yun noon, pero yung mga bagay na ginawa sa akin ng Panginoon, hindi ko na-imagine ito dati. In verse number 10, not just God will give us more grace, but He shall lift you up. Iaangat. The way to up is down. Pero hindi naman yung attitude, ay para mas dakilain ako, kailangan ko ganito.
Hindi, mali pa rin yung motivation. Pero, anong ibig sabihin dito ng Panginoon? Imagine, the two apostles, sabi ng nanay nila, paupuin niyo po yung aking yung anak ko sa kanan mo, yung isa naman sa kaliwa. Sabi ng Panginoon, kaya ba nilang inumin yung kopa na iinumin ko? Diba? Andun kahit mismo yung mga apostol tinawag ng Panginoon, ginamit ng Panginoon mightily. Sa atin din, mga kapatid. No, gusto natin laging nasa spotlight, gusto natin laging nababanggit, gusto natin laging may appreciation, compliment, whatever. But even though kahit isang tao di ma-notice yung ginawa mo para kay Lord, hindi ibig sabihin nawawala na yun yung bisa, nawawala na yun yung bisa sa harapan ng Panginoon. Sabi nga, huwag mo nang ipaalam sa kaliwang kamay mo yung ginawang mabuti ng kanang kamay mo. Kapag gumawa ka ng mabuti, huwag mo nang ipaalam sa pinakamatalik mong kaibigan. Pero hindi po yun ang nangyayari. But it's still possible po na mangyari yun, mga kapatid. Number 2 na solusyon na kailangan natin gawin para yung mga polusyon sa ating puso ay mawala. In verse number 7, I will read in Tagalog. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang dablo at talayuan kayo nito. Submit to God. Submit yourselves, therefore, to God. Not just humble yourself, but submit yourselves to God. What do we mean by that, mga kapatid? Anong ibig sabihin ng mapag-submit tayo sa Panginoon? Again, acknowledging not your own will, but God's will. Yun ang matupad sa ating buhay. Yun ang mangyari nawa sa ating buhay. Marami tayong pangarap Marami tayong gusto. Marami tayong gustong mapuntahan, mga gustong maabot. Makakapunta ka sa ganito, makapagmamansa ka, magkaroon ka ng maganda o gwapong asawa, magkaroon ka ng travel, makapag-trip ka, whatever, sumikat ka. But then again, yan ba ay kalooban ng Panginoon? Wala namang, hindi sinasabi ng Bible na masama yung mga mayayaman at hindi maliligtas yung mga mayayaman. Lahat tayo gusto nating yumaman. Pero ang sabi ng Bible, kayong mga mayayaman, sa First and Second Timothy, kayong mayayaman, take heed to yourself. Pagkaingatan yung sarili nyo. Huwag nyong ituring yung yaman nyo na pahabang buhay nyong makakamtan yan, panghabang buhay na sa inyo. Kasi one day, mamamatay ka din. Mawawala din tayo sa mundong doon. Di ba yung mga Pharaoh, yung mga elite sa Egyptian nung araw, anong ginagawa nila? Pag namamatay sila, sinasama yung mga ginto at mismo yung buhay na servant sinasama dun sa mga coffin nila. Kasi naniniwala sila na kapag nag-resurrect, meron ulit silang servant at yung mga ginto, mapapasakan nila ulit. And we, Christian, we know that in the Bible, lahat ng bagay gugunawin ng Diyos. That's why in the future, gagawa ang Panginoon ng bagong langit, ng bagong mundo, at doon ibababa yung tinatawag na New Jerusalem. Not your will, but God's will. Submit to God. At knowing na kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Wag mong labanan yung kalooban ng Panginoon. Kapag pinilit mo, ikaw lang din ang masasaktan. Tayo lang din ang magdurusa. Tayo lang din ang maghihirap. Yung sabihin mo sa Panginoon na, Lord, tatanggapin ko po kung hindi po to para sa akin. Kung hindi po ito yung gusto niyo sa buhay ko. Yung mga pagkainggit natin, yung mga masasamang nasa natin, ihihingi natin ng tawad sa Panginoon, and it means submitting to God. Not just humble yourselves and submit to God. Still in verse number 7, resist the devil. Paano natin malalabanan ang diablo? Hindi sa pamamagitan ng sarili nating kakayahan. When we read the book of Ephesians chapter 6, sa salita ng Diyos natin malalabanan. Kaya napaka-importante na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Kapag hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, paano natin lalabanan yung kaaway sa mga gitna ng ating problema? Diba? When Satan tempt us, sasabihin niya,
Uy, pwede naman magkasala, patatawarin ka naman ng Diyos. 1 John 1:9. Diba? Eh kapag wala kang alam sa Bible, diba? Pag hindi mo alam yung verse na God is not mocked, kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. If you don't know that verse, if you don't memorize it, pag hindi mo in-expose yung sarili mo sa salita ng Diyos, paano mo malalabanan yung mga bagay na tinutukso sa ni Satanas sa araw-araw at sa mga darating pang panahon? We can resist the devil if we read the Word of God according to Ephesians chapter 6. Not just resisting the devil in verse number 8 to verse number 9. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinner, and purify yourself, ye double-minded. What do we mean by this? Drawing nigh to God. Okay? Cleanse your heart, it means repentance. Lumapit ka sa Panginoon. Huwag ka magmatigas. Huwag na tayong Kristiyano na lagi nating pinatipatigas yung puso at isipan natin. Lumapit ka sa Panginoon. That's the key, mga kapatid. Acknowledging, Lord, I cannot do this. Every day, pagkagising mo sa umaga, bago ka matulog, Lord, kung ano may mga kasalanan na nagawa ko ngayon, and if it is possible, you confess your sin specifically, kasi hindi naman tayo nagkakasala sa Diyos wholesale, kundi retail pa isa-isa, sa mga pagkainggit mo, sa sinayang mo yung oras mo, sinayang mo yung mga decision mong mali. Confess it to God. Ilapit mo yung sarili mo sa Diyos. At habang nilalapit mo yung sarili mo sa Diyos, nilalapit mo yung sarili mo sa salita ng Diyos, nilalapit mo din yung sarili mo sa mga man of God, sa mga tinawag ng Panginoon, sa mga kapatiran. Kaya nga, intimidated ka makasama yung mga kapatid mo sa Panginoon, ayaw mong makipag-fellowship kasi hindi, meron something na nag-resist, meron something na naghihinder sa'yo, and that is envy, that is wicked desire. Yung anumang kasalanan na hindi mo maisuko sa Panginoon. Kasi, nilalaban mo pa na hindi naman kasalanan yun. Again, mga kapatid, hindi po tayo makakalaya sa isang kulungan kapag hindi mo inaamin na nakakulong ka. May mga iba na nagsasabi ang porno hindi masama. Natural lang daw yun. No. That is sin. That acknowledging that filthy thing is sin. Okay? And you confess it to God, drawing nigh to Him, mga kapatid. Yun po ang solusyon. Pag hindi mo acknowledge na hindi yun kasalanan, hindi mo i-confess sa Panginoon. Amen? So, huwag kayo maniniwala sa sinasabi ng iba. Learning lang. No. Not just repenting, but in verse number 14:15, no, ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Santiago, depend on God for the future. Napakaganda nung sinabi dito eh. Whereas you know not what shall be on tomorrow. For what is your life? Ano bang buhay natin? It is even a vapor, usok. Now, what is the characteristic of a vapor? The characteristic of a vapor is without shape. Okay? Walang shape yan. Walang talagang designated na triangle, iba-ibang shape niyan. Pangalawa, okay, appear it for a little time and vanish it away. Magpapakita at mawawala lang. Without shape, in the book of Ecclesiastes, it is clearly defined na ang buhay natin ay parang usok or without shape, meaning napaka-komplikado ng buhay natin. Hindi mo masabi na ito yung mangyayari sa'yo bukas. Kahit mag-list ka pa ng to-do, agenda mo 1, 2, 3, 4, 5, pero hindi mo sure na yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, magagawa mo lahat yon. Pero hindi ko ibig sabihin na hindi na tayo gagawa ng mga ganun. Maganda gumawa ng ganun. Ako mayroon ako mga ganun. But our life is like a vapor without shape. It is complicated. We are not so sure what will happen for tomorrow. Number 2, okay, it vanished away. Nawawala din agad. Hindi mo alam kung buhay ka pa bukas, kung nandyan ka pa bukas. Next week, yung alam mo yon, yung laging kinikwento na nagkasakit. Nagkasakit yung tatay, tapos tumaya daw sa loto. Tapos nanalo siya, diba? May sakit sa puso. Yung nakakaalam, hindi niya sabihin dun sa tatay niya,
Kasi pag sinabi, baka magkasakit sa puso, ay baka atakihin. Kaya kinimkim niya na lang. Kaya siya yung namatay. Ang kwento kasi nun, di ba yung tatay niya na may taning na. So, alam mo yun, may mga matatanda, may mga bata, mas nauna pang namatay yung mga bata kaysa sa matatanda. We don't know what will happen for tomorrow. Kaya hindi natin pwedeng ipagmayabang ito. Katulad ng mga mananampalataya na mga tao dito na sasabi, pupunta kami bukas sa susunod, sa city na to, doon kami for a year, magbabuy and sell kami at makakakita kami ng malaking pera. Pero ang sabi ng Panginoon, ang buhay natin ay parang isang usok singaw. Napaka-komplikado at hindi mo alam yung mangyayari. Verse number 15. I'll read this. For that ye ought to say, ito dapat ang sabihin nyo mga kapatid. If the Lord will, kung loloobin ng Panginoon, we shall live, kung mabubuhay pa kami, and do this or that, gagawin namin ito o iyon. Lagi nating sasabihin sa mga plano natin, kung kalooban ng Panginoon, kung pahihintulutan ng Panginoon. Yun yung attitude ng isang taong nagre-recognize na pinapakumbaba niya yung sarili niya, sinasabit niya yung sarili niya, isang Kristiyano not resisting the devil, repenting and depending on God on the future. The right action is if the Lord wants us to do. Hindi, ikaw, tanongin mo yung sarili mo, Brad. Tanongin mo yung sarili natin. Meron bang wicked desires? Bakit may wicked desires? Envy. Meron bang pagkainggit dyan sa puso mo? Ito again, I'll repeat this. Hindi ibig sabihin Kristiyano ka, dapat mamatay kang mayaman. Wala sa Bible yun. May mga Kristiyanong mamamatay na mayaman sila, naging successful materially. Pero hindi consistently na ang Kristiyano dapat bago siya mamatay, mayaman siya. Ayan ang tinuturo ng mga prosperity gospel. At minsan naririnig natin yan kahit sa same circles natin. Kung kalooban ng Panginoon sa'yo, na hindi mo man maabot yung mga pangarap mo, okay? That's it. Kung ang kalooban ng Panginoon nagawa mo sa buhay mo at hindi yun yung pagyaman, kasi ang hanapin din ng pagkalooban ng Panginoon, yung laging pagyaman, yung laging maging ganito ka, yung laging sumikat ka. Pero kung kalooban ng Panginoon ay ganito sa buhay mo, dito ka tinawag ng Panginoon, at kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon, nagawa mo, and then, you are successful. So, my brother and sister in Christ, naway na palalahanan po tayo ng salita ng Diyos ngayong gabi. Let's all stand up. Father God in heaven, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay nyo. Na-remind po kami sa buong chapter po ng James na kami po, Panginoon, ay lumapit sa inyo, mag-confess ng mga kasalanan, magsisi, magpasubmit, magpakumbaba, at magdepende po kami sa bukas po namin. Alam po namin, Lord, na sakdal at napakalubha ng aming mga kasalanang nagagawa sa inyo. Kaya humihingi po kami ng kapatawaran sa mga ito, Panginoon. Meron mga pagkainggit, mga masamang nasa na nagre-resulta ng mga bagay na hindi nyo kalooban. Kahit mismong nasasaktan ang banal na Espiritu. Patawarin po ninyo kami, Panginoon. Linisin nyo po kami, Panginoon. At lumalapit po kami sa inyo at nagpapakumbaba at nagsasabi na hindi po namin kaya ang aming buhay kung wala po kayo. We thank you, O God, sa gawaing ito at magtuloy-tuloy po ang aming devotion. Bless us now, Lord, at ang aming mga kapatid na nasa mga tahanan na kasama po naming nag-aaral ng salita, pagpalain niyo po kami. Pagpalain niyo po ang mga kapatid, ang Pilgrim Bible Baptist Churches, our pastor, ang kanyang pamilya, ang aming maging ang aming lolo pastor, si Pastor Bing, sa mga kapastoran, ingatan gabayan mga missionary. And we thank you, Lord, and we love you, and all these things we ask in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen.